Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Sarina Espaloma at yung ilalahad ko ang aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang pumipigil sa'yo. So ating concept is empowerment for service, meaning one of the primary works of the Holy Spirit is to empower believers for service. Through the Holy Spirit, God equips and strengthens His people to accomplish His purposes. So, ang ating scripture, Acts 1, chapter 1, verse 8, na sinasabi, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So, ayun po yung ating pag-usapan. Ang ating katuruan ngayon is number 1. Every Christian is gifted to serve. So, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng spiritual na kaloob upang magamit sa paglilingkod. So, lahat tayo is may gifted si God para mag-serve sa Kanya. So, every Christian is gifted to serve. Number 2, every Christian is called to witness. So, lahat ng Kristiyano ay tinawag upang ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus. No? Lahat tayo witness. Lahat tayo dapat is mapapahayag ng mabuting balita about kay Jesus Christ. So, every Christian is called to witness. And lastly, every Christian is enriched with potential. So, ang Panginoon Diyos ay naglagay ng potential sa bawat isa upang lumago at magamit para sa kanyang kaluwalhatian. So, every Christian is enriched with potential. No? So, ating application po is number 1. So, huwag ipagpaliban ang paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. Gamitin natin yun. Ngayon, ang ating pinagkaloob niya sa atin, no? So, gamitin natin sa tama. So, utilize your spiritual gifts now. Number 2 is, unveil the gospel and witness for Christ. So, meaning to say, huwag natin itago ang mabuting ibalita. So, ibahagi natin ito sa iba. So sinasabi dito na huwag tayong maging makasarili, no, pagdating sa mabuting balita na ibinigay sa atin ni Lord. Dapat i-share natin sa iba para sila din is makaranas or mapakinggan nila yung or may masagap man silang mabuting balita ayon sa Panginoon Diyos, diba? So, huwag tayong maging selfish pagdating sa mabuting balita about kay God. So, kaya nga diba sabi ni Jesus, gusto niya, ang goal niya is disciple all the nation. So, unveil the gospel and witness for Christ. And lastly po, number 3 is unleash your potential through total obedience. So, lubusan tayong sumunod sa Panginoon Diyos upang maabot ang kanyang layunin sa ating buhay. So, unleash your potential through total obedience. So, sinasabi dito na ang bawat Kristiyano ay may kaloob, tungkulin at potential upang maglingkod at magpakatotoo para kay Jesus Christ. So, ito is gagamitin ng may pagsunod at pananampalataya. So, ayun namin ang ating sa daily devotion na matunan kayo, ma-share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.